Good day po sa ating lahat mga kapatid. For this video, may nag-request po sa akin. Sana masagot ko po yung kanyang tanong sa next topic ng aking video. Ayan, so pagbibigyan po natin yung kanyang request sa atin. Nang sa ganon ay, ayun, masaya po na makatulong tayo. At the same time, mapagbigyan po natin yung request ng ating kababayan. At ito po, samahan niyo po ako. Here we go, let's go! Alright mga kapatid, ito po yung tanong. Sir Eric, madalas naghahalo ang itlog ng pabo at manok. Pag napisa na ang itlog ng manok, iniiwan ng pabo ang itlog niya. Ano kaya ang remedyo nun para mapisa ang itlog ng pabo? Next topic mo sir, sana masagot. Good PM sa'yo. Ayan. So simple lang po yung kanyang tanong mga kapatid. Ganun pa man, bibigyan po natin ito ng kaunting paliwanag. Kung ako sa sitwasyon na yun, ano yung posible at maaari kong gawin nang sa ganun ay ma-resolve yung problema na yun. Talagang nagkakaproblema po talaga yan kapatid, dahil yung itlog ng manok 21 days, tapos yung itlog ng pabo 26 to 28 days, 27, ayan, minsan labas na po lahat. Ang layo ng agwat. Posible sa kanyang problema, mga kagaya talaga yan sa akin. Yan, nakikita nyo mga Rhode Island Red, Black Astrolop. Yan, yung mga manok na yan, hindi po yan naglilimlim. Ayon sa istorya ng kanyang tanong, madalas naghahalo daw. Hindi niya binanggit kung ano yung naglilimlim. Posible na pabo kasi, ayun, nabanggit niya kasi na hindi napipisa niyo yung itlog, yung kanyang itlog, kasi iniiwan niya once napisa na po yung itlog ng manok. Para sa akin, ang isang solusyon talaga dyan para wala nang mahaba pang usapan is gumamit ng incubator kagaya ng aking ginagawa ngayon. Paano naman kung wala po tayong incubator? So ito, iisip tayo ng ibang paraan. Ang pinakamainam na gawin dyan, itlog at pabo nagsama sa paglimlim, tapos nauna yung itlog ng manok na mapisa, is nakawin po yung sisiw. Ayan, yan po talaga, pinakamainam na paraan po yan is nakawin yung sisiw. Sa paanong paraan? Mostly nagagawin mo yan kapatid is gabi. Ayan, gabi mo yan gagawin. Kumbaga tatamaan mo ng flashlight yung kanyang mata, tapos ayan, kukunin mo sa ilalim yung mga sisiw. Sa ganong paraan, gabi kasi madilim. Pagkakuha mo ng sisiw, wala na siyang magagawa doon, kundi maglilimlim pa rin. Ayan, yung unang paraan po talaga dyan is nakawin yung sisiw sa ilalim ng inahin gabi. Tapos pag matapang po yung inahin kapatid, siguruhin mo lang na magsuot ka ng jacket, yung long sleeve na jacket. Kung wala kang jacket yung parang nilalagay dito na parang medyas. Ayun. May mga inahin kasi na sobrang sakit po pag tumuhak. Lalo na pag may sisiw na po sa ilalim ng kanilang tiyan. Dahil very protective po yung nanay na yon. Malaki po talaga yung porsyento na ikaw ay matuhak. Kaya ayun, yung pinaka-defense mechanism mo lang para maiwasan po yun, masakit. Sobrang sakit po talaga mga kapatid. Kulay violet po yung resulta talaga once sila yung makatuhik o makatuhak sa ating balat. Ayun, nakawin mo yung sisiw, gabi mo gawin. Ayan, mas maganda po talaga gawin. Pwede naman araw, pero para sa akin mas maganda po gabi mo gawin para wala na pong magagawa yung nanay. Kung araw kasi, posible po pagkakuha mo ng sisiw, pag alis mo dahil iiyak o pipiyak-piyak yung sisiw, bababa yun sa pugad. Ayun, problema ka naman dahil hindi na siya babalik doon sa pugad. Lalo na yung sisiw mo ay malapit mo lang nilagay sa kanyang pugad. Ayan. Isa po, dapat yung sisiw ay ilayo mo muna ng kunti doon sa inahin, nang sa ganun hindi niya marinig yung piyak-piyak o iyak ng sisiw. Dahil once narinig niya yun, ayun, bababa na yun at iiwan na yung itlog. Ang pangalawang paraan dyan na pwede natin gawin kapatid is, kung may iba pang naglilimlim, paano kasi kung gusto mong ipasama yung nanay sa kanyang sisiw, kasi walang electricity, pagpalagay natin walang ilaw. Once kasi kinuha natin yung sisiw doon sa kanyang nanay, dapat mag-provide tayo ng ilaw na sa ganoon ay makasurvive po yung sisiw. Paano kung wala tayong ilaw
So yung nanay yung ating isasama doon sa kanyang sisiw. Yung itlog na naging problema natin is pwede natin gawin doon, ilagay natin sa ibang inahin na naglilimlim. Ayan po yung tatlong remedyo dyan. Incubator, nanakawin yung sisiw, or ilipat ang itlog sa ibang naglilimlim. Tapos pag may natira naman, ililipat doon. Ang pinakamainam lang doon is sa time na yon yung maglilipat ka, i-candling mo na lang. Kung ililipat mo sa kabilang inahin, i-candling mo na lang nang sa ganun yung walang similya, alog, tapos sobrang itim na sa loob. Ayun, lipat mo na lang yung okay. Tapos yung walang laman o baog, tapon or ilibing. Ayan po yung aking solusyon kung sakaling ako yung magkataon na nakaka-encounter ng ganyan. Pero sa ngayon, dahil gumagamit ako ng incubator, ayan, hindi ko na yan masyadong na-encounter. Noon, lalo na yung mga manok, mga Rhode Island Red, sana yun, ayan, andun yung mga Rhode Island Red, hindi talaga yan naglilimlim, liban na lang sa local or native na manok. Kung sakaling may dugo man sila ng native at saka Rhode Island Red, ayun, naglilimlim na kasi yun, ayun, wala tayong problema doon dahil, ayan, okay po sila kung maglimlim. Kaya lang kung pure na Rhode Island Red, ganun po talaga yung magiging problema natin kasi nga hindi sila naglilimlim. So yung itlog, maisip natin, isama natin doon sa pabo kasi malaki malaki yung pakpak ng pabo, malapad yung area na pwede niyang ma-occupy. Maraming itlog po na kanyang ma-occupy. So, yun po yung aking sagot. Sana nakabigay ito ng kaunting impormasyon sa iyo. At salamat sa Diyos dahil sa ganitong paraan, kahit parang walang kwenta ito para sa iba, ayun, nagawan ko po ng vlog or content yung iyong inirequest sa akin. Hanggang dito na lang mga kapatid. Lagi nyo pong tandaan na ang paggawa ng mabuti ay di nagbubunga ng masama. See you on my next vlog. Bye-bye.